3 beses. 3 beses nang sinubukang ipa-impeach ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Pero ang tanong, ito na ba ang pinakadelikado? Mga pari, madre, abogado at civic leaders ang nag-file. Daan-daang milyong piso ang pinag-usapan at ang sentro ng kontrobersya, confidential funds at public trust. Politika lang ba ito? O may ebidensyang sapat para pabagsakin ang isang vice president? Ngayong araw, himayin natin ang 3 impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sino ang nasa likod, ano ang paratang, at gaano talaga ito kabigat? Manood hanggang dulo, dahil ang katotohanan hindi laging maingay, pero laging mahalaga. 3rd impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sino ang nasa likod? Gaano katibay ang ebidensya? Sa gitna ng patuloy na ingay sa politika, muling uminit ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ito ang una, hindi rin ang ikalawa. Ito na ang 3 impeachment complaint. Ngunit ang tanong ng marami, ano ang bago? Sino ang nag-file? At higit sa lahat, may bigat pa talaga ang ebidensya. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara, himayin natin. Ano ang nangyari? Nitong Pebrero 9, 2026, opisyal na isinampa ang 3 impeachment complaint lang kay Vice President Sara Duterte. Kinabukasan, ito ay na-transmit na sa Office of the Speaker ng House of Representatives. Ibig sabihin, formal na itong pumasok sa proseso ng Kongreso. Hindi na ito chismis. Hindi na ito haka-haka. Isa naman itong legal at pampulitikang hamon sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sino ang nag-file? Hindi mga politiko ang pangunahing nag-file. Ang complainants ay binubuo ng mga pari at madre, mga pastor, mga abogado, mga civic leaders. Isang mensahe ang kanilang sinasabi. May pananagutan ang sinumang opisyal, gaano man kataas, kapag nawawala ang tiwala ng taong bayan. Mahalagang punto rin ito, inendorso ang complaint ng isang mambabatas, kaya ito ay naging validly filed sa ilalim ng saligang batas. Ano ang mga paratang? Ayon sa complaint, ang mga pangunahing grounds ay betrayal of public trust, graft and corruption, culpable violation of the Constitution. Ngunit ang sentro ng lahat ng alegasyon ay ito, ang umano'y maling paggamit ng confidential at intelligence funds. Pinag-uusapan dito ang daan-daang milyong pisong confidential funds, ginamit umano ng kulang sa transparency, at may mga dokumentong hindi malinaw kung saan napunta ang pondo. Ito raw ang dahilan kung bakit sinasabi ng complainants na hindi lang ito usapin ng politika, kundi usapin ng moralidad at pananagutan. Gaano kalakas ang ebidensya? Dito nagiging kritikal ang usapan. Ang 3 complaint ay sinasabing mas mahaba, mas organisado at may mas maraming supporting documents. May nagsasabi pa na ito ay isang improved version ng mga naunang impeachment attempts. Pero malinaw din ang katotohanan, hindi pa ito hinahatulan, hindi pa ito napapatunayang may sala. Sa puntong ito, ang tanging magdedesisyon kung sapat ba ang ebidensya ay ang House Committee on Justice. Ano ang sagot ng kampo ni VP Sara? Maring itinatanggi ng kampo ng Vice President ang lahat ng paratang. Ayon sa kanila, walang matibay na ebidensya, political harassment lamang ito, at bahagi raw ng mas malaking larong pampulitika. Para sa kanila, ang impeachment complaints ay ginagamit hindi para sa hustisya, kundi para sa pressure at paninira. Ano ang susunod na mangyayari? Ganito ang proseso. 1. Isasama ng Speaker ang complaint sa order of business. I-refer ito sa House Committee on Justice. Susuriin kung sufficient in form at substance. Kapag pumasa, maaari itong umakyat sa plenaryo. At kung aabot sa Senado, doon magsisimula ang impeachment trial. Mahaba ang proseso, mabigat ang implikasyon, at political ang bawat hakbang. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung ma-impeach pa si VP Sara Duterte. Kapag umakyat sa Senado ang impeachment, ano ang tunay na kahihinatnan?
Kung sakaling mayakyat sa Senado ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, malinaw ang isang bagay. Hindi na ito simpleng legal na proseso, isa na itong pambansang krisis pampolitika. Ang Senado ang huling hukuman ng impeachment, at sa puntong iyon, hindi na ebidensya lang ang lalaban kundi impluensya, numero at timing. Hukuman o larangan ng politika. Sa papel ang mga senador ay judge, sa realidad sila ay mga politiko na may sariling partido, alyansa at ambisyon. Kapag umakyat ito sa Senado, bawat boto ay may katumbas na political cost, bawat tanong ay may kalkulasyon, at bawat desisyon ay may epekto sa 2028 at lampas pa. Hindi maiwasan ang tanong, hahatol ba sila ayon sa ebidensya o ayon sa balanse ng kapangyarihan? Numero ang unang hadlang. Para ma-convict ang isang Vice President, kailangan ng 2/3 vote ng Senado. At dito nagiging malinaw ang realidad. Kung walang malinaw at smoking gun na ebidensya, kung hati o tahimik ang majority, kung mas malakas ang political survival kaysa moral outrage, mahirap at halos imposible ang conviction. Mas malamang ang mangyari, mahabang trial, paulit-ulit na delay, procedural battles at sa huli acquittal o dismissal. Hindi dahil inosente, kundi dahil hindi sapat ang political na lakas para magpatalsik. Ano ang tunay na epekto? Hindi kulungan, kundi legitimasyon. Kahit hindi ma-convict, may epekto pa rin ang impeachment trial. Kung umakyat ito sa Senado, masasala sa publiko ang ebidensya, masisira o mapapalakas ang kredibilidad at mag-iiwan ng marka sa kasaysayan. Para kay VP Sara Duterte, ang senaryong ito ay may dalawang posibleng kahinatnan. Una, kung mahina ang ebidensya, lalabas siyang biktima ng politika at maaaring mas tumibay pa ang kanyang political capital. Ikalawa, kung may lumabas na malinaw na anomalya, kahit walang conviction, maaring mamatay ang tiwala ng gitnang botante. At sa politika, minsan mas mabigat ang pagkawala ng tiwala kaysa hatol ng korte. Ang mas malaking tanong, para kanino ang impeachment? Kung ang impeachment ay ginagamit lang para manggulo, walang malinaw na layuning managot at walang sapat na ebidensya, nawawala ang saysay nito bilang mekanismo ng accountability. Pero kung ito ay seryosong pagtatangka na linisin ang paggamit ng pondo, malinaw ang ebidensya at handa ang Kongreso sa kahit anong kahihinatnan. Ito ang pinakamataas na anyo ng demokrasya sa aksyon. Kung aakyat sa Senado ang impeachment na ito, malabo ang conviction, pero malinaw ang epekto. Hindi man mapatalsik ang Vice President, masusukat ang tapang ng Senado, mahahayag ang tunay na mukha ng politika, at masusubok kung ang saligang batas ay buhay o dekorasyon lang. Sa huli mga ka-EDOX, hindi lang si Sara Duterte ang nililitis. Ang sistemang pampolitika ng Pilipinas ang nasa hukuman. At ang hatol, hindi lang manggagaling sa Senado kundi sa sambayanang nanonood, nakikinig at hindi nakakalimot. Ang mas mahalagang tanong ay ito, sapat ba ang ebidensya para masabing nilabag ang tiwala ng sambayanan? O isa lamang itong paulit-ulit na labanan ng kapangyarihan sa politika? Ang kasagutan nasa Kongreso, pero ang hatol ng kasaysayan nasa taong bayan. Sa tingin mo, sapat na bang dahilan ang issue ng confidential funds para ma-impeach ang isang Vice President? Yes, kung may pananagutan ng pondo ng bayan. No, kung politika lang at walang solidong ebidensya. Ipaliwanag ang sagot mo sa comments, respeto sa opinyon, mahalaga ang diskusyon. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOX DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.